Kung babalik tayo sa roots ko talaga, family of musician ako eh. Family of singers, musician. Nung grade 7, may teacher ako nun, naghahanap siya ng kakanta sa flag ceremony. Eh, nagpa-audition siya. Doon lang sa room. Hindi naman talaga ako nag-audition eh. Nagra-rap lang kami talaga sa likod nun eh. Kami ng mga tropa ko. And narinig niya is medyo may tono naman daw yung boses ko. Tinry niya ako pakantayin ng A Million Dreams. Yun lang, wala naman nangyaring kakaiba. After that day, wala nang nangyari. Hindi na ako na-acknowledge. Di ba ikaw yung kumanta ng ano? Okay lang sa akin. Kalmado lang ako. Kasi mas gusto ko talagang low-key na lang talaga ako. Dito sa grade 8 naman, doon ko nga nakilala yung lagi yung sinasabi. Yung friend ng magiging kaklase ko, magiging tropa ko rin. Siya yung talaga nag-open sa akin sa kaya mo palang humakot ng crowd kahit anong ano ng boses mo. Ayun, kasi gananta niya lang, ang baba lang talaga eh. Tapos doon ako naganahan. Siguro nga, may boses nga ako. Sa school namin kasi every year may parang palaro, tapos may singing competition. Tapos nag-audition ako doon. Kinanta ko Country Roads. Ang boring daw ng boses ko. Wala daw mararating. Gano'n. Boring, di pang laban, di pang contest. Tapos sa Battle of the Bands ako nag-audition. Doon may nagsabi sa akin, may boses ako. Hanapin ko lang. Then nag-start na si Papa nagre-recommend eh. Mga country singer. Doon ko natutunan si Josh Turner. Siya yung pinakauna kong singer talagang ka-range ko kahit pa paano. Pero hindi ko pa abot yung ganong kababa. Ang nagsabi sa akin kay Elvis is si Mama. Pero ang sabi lang kasi ni Mama sa akin, ang boses ni Elvis, balad lang. Basic, ganon. Although yes, siya nakapagpa-open sa akin. Pero hindi ko pa siya agad pinakinggan eh. Can't Tell Falling in Love lang kasi yung pinakinig sa akin eh. Tsaka Love Me Tender, yun lang. Tinry ko, abot ko naman, kaya ko, komportable. Pero hindi pa rin talaga ganon yung timpla. And yan na nga, natutunan ko na nga si Elvis. And na-discover ko na siya ang king of rock and roll. And simula nun, yun na yung naging journey ko sa boses ko. Umabot yun hanggang 2023 na sole focus ko si Elvis talaga. After nun, a few months passed by. Lumipat na ako dito sa Maynila. First year college na ako. And tinry ko humanap ng sideline. Tinry ko sumali sa mga Facebook page para kahit pa paano may bumukman sa akin. O makahanap ako ng mga naghahanap ng singer sa kasal, birthday, or parties. A few days passed by, may dumaan na company, nag-reply sa akin, lumapit sa akin, and yun na yung pinaka first and last gig ko. Kasi after nun, naghanap ulit ako ng gigs, baka makachamba, nakita ko na nga yung audition ng Itbulaga. Mula nun, nag-chat ako kay Direk Oreo. A few days go by, actually a weeks nga bago talaga ako mag-audition na po ako, pupunta na ako dyan. Kaso yung magiging itatapat sa akin, hindi compatible sa vocal range ko or sa style ng music ko. Kaya, hinold ulit ako. April 9 yung naging designated day ng laban ko. My very first salang sa Itbulaga and very first contest na sinalian. And the very first song I sang is Can't Help Falling in Love. Yun ang iconic song ko. To the point na lagi nang nire-request pag nakikita ako. Wise men say only fools rush in. Actually, unang salang sa TV show, TV contest, pero yung akalain mananalo ako. So, bigla na lang sumabog ako sa social media, sa TikTok, sa Facebook. After a few months nung first na salang ko sa Itbulaga, isa ako sa mga huling sinalang kasi. And yun nga sa second na laban ko yun, ang kalaban ko is si Tony Bennett. Which is a good friend of mine din kasi napakagaling niya rin na singer. Pero yun na nga, nung laban namin na yun, parang hindi naman sa mali ako ng kantang mga pinili. Feel ko ito talaga dahilan na nagpatalo sa akin. Big Hunk of Love ni Elvis. Napakahirap nito pag wala ka sa kondisyon. Ako, actually, pag wala ka sa kondisyon, napakahirap ng boses ko dito. Kaya, tinake ko agad yung risk eh. Na kaya ko to. Pinush ko na agad sarili ko. And after ko matalo nga nun, ayun, parang na-realize ko na wala na pala yung prime Elvis ko. Since I've stopped being Elvis kasi for 2 years na eh.
Kaya kailangan ko talaga ulit hasain yung boses ko. Ayun, naging motivation, naging inspiration sa akin siya to relearn the things I learned back then. So, after a few weeks or days, nagkaroon sila ng comeback. Kasi nangyayari naman yun once in a while sa panahon ng contest na yun. Talaga nagkaka-comeback. Para mabalik yung mga gustong singer ng mga pinupush ng tao na gusto nilang ibalik. And yun na, nabalik ako. May special sa comeback na to eh. Magduduet kami nung kalabang ko. Nagduet kami ni Louis Armstrong. Ayun, nagduet kami. Ang kinanta namin is The Way You Look Tonight. Yun yung dinuet namin. Boses Elvis ako, boses Louis siya. Ako yung nanalo. Which is a good thing. Good thing naman. So, ayun. Makakamove na ako sa finals. Nanalo naman nung qualifications. Pero may 3 laban pa kasi yan eh. Qualifications, nanalo ako. Yung finals talaga na coming by section ng clones na lang yan is second runner-up ako or third place. Average score of 94. Classic male clone second runner-up is Kaboys ni Elvis Presley, Jerome Ebardone. Pero yung last na laban ko, doon natalo na ako. Baka kasi nabalik pa ako eh. Kasi may placing ako sa 3. Ayun, nung lumaban po ako, hindi na ako, yung huling laban ko, doon ako natalo talaga. After ng clones contest, talagang paldo-paldo yung mga tao sa akin kasi mostly araw-araw po ako nakikita nun. Talagang pinush nila ako ng pinush eh. So, yun nga, dahil nga ako nagka-concert, ako rin, hindi ko naman ni-expect yun eh. Kasi hindi naman ako grand finalist. Hindi ako grand finalist, di naman ako yung nanalo. So, bakit ako magkaka-concert? So, yun na nga, nagulat lang talaga ako. Oh, may concert ako. Nabuo po yung concert kasi demand siya ng mga fans and gusto rin nila kung sino yung mga gusto kong makasama. Sila rin mostly pumipili. Kaya nabubuo yung mga concert na nakikita nila. Pakasaya kasi although yes, performer siya or naka-performance mode talaga ako. Tapos napapasaya ko yung mga tao. Nagiging pa rin siya experience sa akin eh. Inyo muli, ito ang kanta-kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino. Let's clap our hands and see you on the next vlog. Thank you very much. Goodbye. Kanta-kwento, sabay-sabay tayong makinig, mga awit ang